What is up, man? Welcome back to another YouTube video. So sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa ating email newsletter subscriber na nag-send sa atin ng email at humihingi ng advice. So sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage to their dating and relationships. So mainly, ang core topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So kung gusto mo magkaroon ng feminine, yung loyal, loving, supportive at submissive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So kung gusto mo din ma-achieve ang best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng mga videos na sigurado akong makakatulong sa'yo dahil ito din yung mga nakatulong sa akin. So, back to the video. So, ito, tago natin to sa pangalang Andrew. Okay, si Andrew ay isang newsletter subscriber natin, email newsletter subscriber. So, kung ikaw ay hindi ka pa member ng ating email newsletter, andyan yung link sa description box. Libre lang yan. Nagsisend ako dyan ng mga emails na makakatulong sa'yo. Libre lang yan. So, kung ikaw din ay humihingi ng advice at masyadong mahaba, hindi kasya sa comment section, pwede ka mag-subscribe sa email newsletter ko and then mag-reply ka lang dun sa mga email ko with your case and then tatry natin gawa ng video yan kung sa tingin ko makakatulong tong scenario mo sa mga iba pang mga lalaki. So yun, so basahin natin to, tago natin siya sa pangalang Andrew. So sabi ni Andrew, "Good morning, Joms. You can call me Andrew. I'm an IT professional. Jobless for a month now, also a writer and a church servant." So pareho pa kami ni Andrew. I'm a IT professional before, so isa akong software engineer before. And ngayon, ang situation niya is medyo mahirap kasi jobless for a month now. So I feel na nasa anxious state to si tropa natin si Andrew. Nasa medyo stress, anxious, ayan. I met this woman last March. Sa una, nakuha ko naman ang loob niya. Nava-validate ko siya habang nava-validate din niya ako. So, we met once before Holy Week. We met once. So, ibig sabihin, nakapag-date na siguro siya. Pero kasama niya yung pamangkin niya. Nagsimba and kumain kami noon. Okay lang sa akin yon, nakasama ko yung pamangkin. So, ang ginawa ko is nag-set na lang ulit ako ng date nung Palm Sunday. Kasado na, bigla siya nag-message na magulo isip niya, need niya ng space. Okay. Ito, kapag nasa early stage kayo ng interaction with a woman, okay, early stage, ibig sabihin, nasa talking stage, ganyan, nagkakapaan pa lang kayo, the moment na mag-add siya ng friction or ng roadblock, it's a sign na low interest ang babae sa'yo. Okay? The moment na mag-add siya ng friction, meaning, eto, tulad nito, ginawa nitong babae na to, na nag-message na ang gulo ng isip niya, need ng space, kumbaga nagbigay agad yung babae ng friction or ng roadblock para hindi matuloy yung date, it's a sign na low interest yung girl. Okay? Kahit na naging maganda yung usapan nyo during the chats, ganyan, pero the moment na makikipagkita ka na sa kanya tapos nag-add siya ng roadblock or friction meaning hindi naging smooth. Okay? Yung babae mismo yung nag-add ng obstacle, okay, ng roadblock, it's a sign na low interest ng babaeng to. So, during early stage of the interaction, malalaman mo na hindi ka trip masyado ng babae kung nag-a-add siya ng friction or ng roadblock tuwing nagsiset up ka ng plans. Okay? Tuwing china-challenge niya yung leadership mo. Okay? Ito kasi, it's a perfect example na hindi siya nagsasubmit sa lead mo. Okay? Hindi siya willing mag-submit kapag nililid mo siya. Kapag ganun, low attraction to, guys. Low interest. Dito pa lang dapat malaman nyo na agad, ma-feel nyo na, ay, hindi niya ako masyadong trip. Okay? Pag hindi ka masyadong trip ng babae, the best move you can do is to pull back. Search for someone na may high interest sa'yo. Okay? Ang babae mayroong high interest sa'yo, hindi maglalagay ng, hindi maglalagay ng friction, hindi maglalagay ng roadblock kapag nagsiset ka, kapag nagtitake ka ng lead. So, dito sa example ni Andrew, nag-take siya ng lead. Okay? Sabi niya, nag-set siya ng date, Palm Sunday. And then, nag-message bigla yung babae na magulo yung isip niya, need ng space. For me, red flag na yun. Kapag ganun yung babae na sinabi niya magulo yung isip niya.
Need niya ng space. Number one, reason is, yun, magulo talaga isip niya. So, ayaw mong magpapasok ng babaeng magulo ang isip sa buhay mo. Okay, number two is, baka low interest lang talaga to, hindi ka niya masyadong type. Okay? So, kapag ganito, you don't need to fix her. Kasi, for sure, baka ito si Tropa, merong torpe syndrome rin to na gusto niya maging solution maker na magulo na nga yung isip ng baba. Sinabi sa kanya ng babae na magulo yung isip niya. Sa isip niya, ay kaya kong i-fix yun. So, kaya kong solusyonan yun. So, magiging solution provider ako sa kanya. So, kapag ganun, no. Okay? Ang pagiging solution provider ay binibigay mo lang sa babaeng committed sa'yo. Kapag girlfriend mo na siya, kapag may label na kayo, o kapag exclusive na kayo. Pag nililigawan mo pa lang to, o pag dinidiskarte mo pa lang isang babae, huwag yung binibigyan ng girlfriend privileges. Okay? So, tutuloy tayo. That was when things started going south. Binigyan ko ng space, medyo limited message. Nung inaya ko for another date, sabi niya, pagbalik daw niya from province, nag-vacation sila province niya last May. So, okay to. Okay, tama yung ginawa niya, binigyan ng space, medyo limited message. Tapos inaya niya for another date. Sa akin kasi, for me kapag ganito, hindi ko na inaya ng date. Once na nagpakita sa akin ng friction, ang isang babae, during the interaction, hindi ko na pinupursu pa. Okay? Meron tayong tinatawag na two-strike rule. Two strikes rule. So, the moment na dalawang beses ka nang ni-reject o dalawang beses nang nagbigay ng friction or roadblock ang babae sa lead mo or sa pag-setup mo ng dates or pag-setup mo ng plans, for me, tama na yun. Okay? So, dito sa situation ni Andrew, so meron ng first roadblock, yung sinabing magulong isip niya. Okay, nakakaisa pa lang naman. So, okay lang. Tama lang na ayain niya. Okay, medyo pwede pa. Pwede pa tong ayain for another date kasi isa pa lang naman yung strike. So, dito, sabi niya pagbalik daw ng province, nag-vacation sila sa province last May. So, ano naman yun? Okay na palusot. Okay na reason kung bakit hindi siya makipag-date sa kanya. Pero hopefully, okay, hindi ko alam kung ano nangyari dito, pero hopefully sana nagbigay ng another date yung babae, nagbigay siya ng date kung kailan siya pwede. Okay, that's a sign na mayroong high interest. Pero kapag ang babae is hindi libre do sa sinet mong date and hindi siya nagbigay o hindi siya nagbigay ng date kung kailan siya pwede, that's a sign of low interest. Okay? Pero pag nagbigay siya ng date, for example, oy, hindi ako pwede nitong Sunday, pero Monday pwede ako. That's a sign of high interest. Continue pursuing lang yon. Hindi pa strike yon. Hindi pa counted as strike yon. Okay? Then, pinagbigyan niya ako for another date. Okay. So, kita niyo yung words ni Tropa dito. Pinagbigyan niya ako for another date. Dito pa lang parang napuposition niya na yung sarili niya as her least option, not her best option. Kasi pag sinabing pinagbigyan niya ako, di ba parang binilalagay mo sa pedestal yung babae na, oy, nakipag-date siya sa akin kasi pinagbigyan niya lang ako. So, para kang, alam mo yun, para kang bench player na hindi ka niya nakikita as her best player, as her best option. Na, sige, bigyan ko na nga ito limited minutes, pagbigyan ko na nga ito. Hindi ka niya nakikita as her best option, hindi ka niya nakikita as gustong-gusto ka niya. Okay? So, dito, sa wordings mo na pinagbigyan ka niya, is, feel ko talaga, hindi ka talaga gusto nitong babae, Kuis eh. Hindi siya interesado sa'yo. Okay? Piliin nyo lang yung babae na may high interest, mayroong high attraction na hindi nagbibigay ng friction or roadblocks sa inyo. Okay? Pinagbigyan niya ako for another date. Ang ganda ng usapan namin, then biglang sabi niya, kasama niya yung friend niya. So, medyo na-off ako noon kasi may usapan kami na kaming dalawa lang, but it's fine kasi in a way nakatulong sa amin ang friend niya. So, dito halata mo nang hindi siya trip nung guy. Hindi na-feel ng babae na safe siya dun sa guy. Na may something off sa'yo. So, might be sobrang needy or either merong attraction killers kang nagagawa, sobrang needy mo, hindi niya feel safe o hindi ka lang talaga niya trip. Okay? So again, maganda yung usapan nyo na kayong dalawa lang. So nung biglang meron pala siyang sinamang kaibigan. So ano na yun, sign of disrespect. So ganun pa lang, dapat alamin nyo na guys alamin nyo na agad yung subtle signs na hindi ka nila trip sa unang first few interactions nyo pa lang ng babae para alam nyo na agad kung kailan kayo mag-move on. Kasi the moment na mas pinilit nyo pa, mas pinapalalim nyo lang yung hukay nyo. Okay, sarili nyong puntod.
Hindi na kayo ang hirap na makawala kapag sobrang lalim mo na ng puntod. Okay? Sobrang ma-attach ka na sa babaeng hindi ka naman gusto. Okay? The next day, umamin siya sa akin na all this time, comfort and appreciation lang daw ang nararamdaman niya sa akin at hindi romantic feelings. Na ayaw niya daw ako paasahin, but I still persisted. Okay, si tropa. Ayan na. Sinabi na pala sa'yo ng babae na comfort and appreciation lang ang gusto ng babae sa'yo. Okay? Hindi ka niya nakikita as someone na potential sexual partner niya. Someone na intimate partner niya. Okay? Nakikita ka lang niya as a friend. So kapag ganun, alam na natin agad na walang sexual attraction at hindi ka niya makikita as someone na intimate partner niya. Again, kung gusto mong maging girlfriend ng isang babae, dapat nakikita ka ng babae as her potential mate at as her intimate partner. Kapag walang sexual attraction sa'yo ang babae, matik friendship lang talaga ang kayang ibigay sa'yo niyan. So, sa ginagawa mo, feeling ko is hindi siya sexually attracted sa'yo, and then, very nice ka sa kanya, kind, gentleman. So, matik talaga, magiging as a friend lang talaga ang tingin niya sa'yo. Okay? So, one thing about attraction, mga tropa tuloy, mga man, is attraction cannot be purchased. Okay? Hindi mo mabibili ang attraction. Attraction cannot, they cannot choose. Okay? Hindi mo mapipili, hindi nila napipili consciously kung kanino sila sexually attracted. Usually, subconscious nila nararamdaman yan. So, kung hindi sexually attracted sa'yo yung babae, wala kang magagawa. Wala ka nang magagawa doon. Okay? You just need to move on and find someone else na sexually attracted sa'yo. Okay? Hindi ka nila pipiliin, hindi sila magiging sexually attracted sa'yo dahil mabait ka. Hindi sila magiging sexually attracted sa'yo dahil gentleman ka. Hindi sila magiging sexually attracted sa'yo dahil ma-effort ka o binibilan mo sila ng kung ano-ano. No. Ang mangyayari lang noon is makikita ka lang nila as a friend. Okay? And which ito ngayon nangyari kay tropa. Ang mali niya dito is nag-persist pa siya. Kinontinue pa niya mag-pursue. In which dapat hininto niya na dito. Dito pa lang. Okay? Kapag ganito ang ginawa sa inyo ng babae, huwag nang matigas ang ulo. Huwag nang matigas ang ulo. Okay, pag sinabi sa inyo ng babae, no, comfort at appreciation lang ang nararamdaman niya sa'yo at hindi romantic feelings, aka walang sexual attraction, pull back na. Okay, wala na kayong magagawa doon. Huwag na kayong mag-double down sa efforts, huwag na kayong mag-double down sa pagbibigay ng kung ano-ano. Kasi wala na kayong magagawa doon. Mas nag-ano lang kayo, mas nagiging needy lang kayo sa paningin nila. Ganyan. Mas nagiging weak lang kayo. And plus, tinotolerate nyo pa yung ganung behavior ng babae. Na pwede naman pala na hindi ko siya bigyan ng commitment ko eh. Bibigay pa rin niya yung gusto ko. So, mangyayari, matitake advantage kayo. Next, tuloy tayo. So, I still persisted. Until one day, she blocked me from all her socials. Eh, kasi ang kulit mo, man. Kahit ako yung babae, bablock talaga kita eh. Sinabi ko na nga sa'yo na hindi ako attracted sa'yo eh. Inininda ko po yung block to the point na minsan after going to a mass, a friend of mine from the church helped me to locate her house since he, a friend, and a fellow churchman is living in the same village. Okay, nasa mali na to. The next morning, after that failed night search, I finally found her house in that village and gave her St. Anthony bread. Ano ba yan? Sobrang naging desperado ka, boys. Bakit mo ako pinuntahan? Bakit mo ako hinanap? So, ito ibabalik na rin natin yung senaryo. Sabihin natin, merong pangit na babae. merong babaeng hindi ka type. Okay? Tapos pinuntahan ka sa bahay nyo nang hindi mo alam. Ano sa tingin nyo yung mararamdaman mo? Kung ikaw yung nasa posisyon ng babae, sabihan natin, sino ba yung, meron kang babaeng hindi mo type, as in, hindi mo talaga type. Okay? Na bigla na lang lumitaw
sa gate nyo at may daladalang tinapay, anong mararamdaman mo? Creepy as fuck, man. Umaalingaso yung pagiging desperado mo. Sobrang desperate, and being so desperate repels women. Mas lalo ka lang nilang, alam mo yun, mas lalo ka lang nila i-disrespect. Kasi hindi mo nakikita yung value and worth mo. Kung hindi mo nakikita yung value and worth mo, paano pa nila makikita yun? Hindi nila makikita yun. That's why being desperate, okay? Kung titingnan mo yung word na desperate, ang ano nun, ang hidden energy nun is pagiging needy. You really need her. Tignan mo, kailangan mo pang hanapin yung bahay niya at bigyan siya ng tinapay kahit na sinabihan ka na niyang hindi ka niya gusto. Asan yung self-worth mo doon? Asan yung value mo doon as a man? Na pinipilit mong magustuhan ka ng isang babaeng sinabi na sa'yo na hindi ka niya gusto. Nagiging alipin ka sa paningin niya, kaya hindi ka niya nagugustuhan lalo. And kung sino man tong friend mo na talagang gumatong pa eh. Akala mo talaga makakatulong eh. So next, pinapasok naman ako sa bahay niya, matipid siya sa pagsasalita, natural. Kaya na, naginulat mo ba naman eh. Nagsorry, but she said walang mali sa'yo. Nagsorry. Typical nice girl talaga eh. Na, she sugarcoat talaga nila eh. Pero deep inside, na feel nilang sobrang natatakot na sila sa'yo. Nagsorry rin ako, desperate move na hanapin na ang bahay niya. Then, she said, this thing which made me devastated until now, friends lang talaga mabibigay ko sa'yo. Sinabi niya na to noon, di ka lang nakinig, pre. Hindi mo sana ma-feel na devastated ka kung nakinig ka lang ng maigi, okay? Kung nag-pull back ka na agad, nag-move on ka na to the next one. Kung hindi mo na pinilit yung sarili mo, hindi ka mapupunta sa gantong situation. Okay? Hindi ka ma-feel devastated. Okay? So, kung nakinig ka lang sa una, okay, kung nag-read between the lines, okay, inobserve mo the way she interacted with you during those first few interactions. Kasi doon pa lang sa first few interactions, malalaman nyo agad kung gusto ka mo ng babae o hindi. Pag naramdaman mo, kapag na-observe mo the way she behaves towards you, na hindi ka niya, na nag-add siya ng friction, nag-add siya ng roadblock, na ang hirap mag-set ng date sa kanya, na hindi siya excited na makita ka, then that's your sign to pull back, to move on, find another candidate. Pero kapag naramdaman mo naman, uy, ang flawless ah, ang dali na mag-set ng date sa kanya, lahat ng plans ko pasok. Kapag hindi pasok sa date niya, pag hindi pasok sa schedule niya, nagsasabi siya kung anong date siya libre. Then sumusunod siya sa usapan na kaming dalawa lang. Oh, that's frictionless, that's smooth. Ibig sabihin, trip ka ng girl. Continue escalating. Pero dito sa tropa, binigyan ka na yan ng signs, is nagbulag-bulagan ka. Pinilit mo pa rin yung gusto mo. Naghabol ka na naghabol. So next, that emotionally damaging scene happened last June 11. Oh, so that's fresh. 2 days before my birthday, binati naman niya ako bago ako umalis. Block pa rin ako sa lahat ng sockmates niya. Kahit ako, ibablock kita pre kung bigla kang nag-show up sa bahay ko. Tayo na, nakakatakot kaya yun. Tayo na. Alam mo yun, yung babaeng, kung ikaw yung babae bigla na lang lumitaw sa'yo na hindi mo trip. Hanip na yan. May nagsabi pa sa akin na taga doon sa village nila, nakita daw siya na may kasamang iba. Up to this day, tempted akong pumunta sa bahay niya ulit. Wag na! Sabi ko sa inyo, wag na. Wag na, Andrew. Wag mo nang puntahan sa bahay niya. Kung ayaw mong lumala pa tong sitwasyon, ayaw natin itong mapunta sa legal. Kasi pwede kang, ewan ko kung meron bang law about stalking. Ganyan. Hopefully, hindi na umabot sa ganun. But this time, kasama na namin yung friend niya to clear things one and for all. Wala ka nang kailangan i-clear pa, Andrew. Wala ka nang kailangan i-clear pa. It's very clear na hindi ka gusto nung babae. Ang pinaka-best move mo dito is to pull back, invest your resources back to yourself. Okay, buuin mo ulit yung sarili mo and then find another candidate. Move on to the next one. Okay? But there is a part of me that says, tama na yan, tama na yan, Andrew.
ikaw dapat ang hinahabol. So, yun dapat. That's correct. Buti naman at merong bumubulong sa'yo yung ganyan. Ibig sabihin, yun talaga yung ano mo. Um, hindi talaga innate. Okay? Hindi talaga dapat na alipin ka sa paningin ng babae. Kaya kailangan nakikita ka niya as her best option, not her least option, na hindi yung, sige na nga, ikaw na nga. Sige, ikaw na nga lang, hindi kasi ako gusto ng gusto ko. So kapag ganun, walang mangyayari sa relationship niyo. She will disrespect you, hindi ka niya irerespeto, hindi ka niya bibigyan ng, alam mo yun, hindi ka niya bibigyan, she will never desire you. Lagi lang mainit ang ulo niyan pagdating sa relationship. Kasi hindi ka naman talaga niya gusto. Hindi siya nakakaramdam ng attraction towards you. So, sabi niya dito, how do I get out of this chapter of my life, Sir Joms? Ayoko nang masaktan. Ayoko nang mangyari ulit sa akin to. Nagsabay pa silang nawala nung career ko. So, number one is, bibigyan kita tatlo. Number one is to reflect. Reflect kung ano yung mga nangyari at ano yung mga naging resulta. Okay? Kasi walang magbabago if hindi ka makakapag-reflect. Okay, ano ba yung mga nangyari? Ano ba yung mga signs ang binigay niya sa akin nung una na hindi ko nakita, na hindi ko dapat pinalampas, na para hindi ako na ano sa kumunoy. Kumbaga hindi pa lumalim yung attachment ko sa kanya. Reflect kung ano yung mga ginawa mo. Number two is during after your reflection, ano yung mga bagay na kailangan mong i-improve. Okay? Para the next time, alam mo na kung ano yung gagawin mo, ano yung mga hindi mo na dapat gawin, at kung ano yung mga kailangan mong gawin. Okay? And number three, move. Okay? Kapag nagmukmuk ka, walang mangyayari sa'yo. Pag nagmukmuk ka sa kama mo, umiyak-iyak ka, walang mangyayari sa'yo dyan. You need to move. Okay? Para sa akin, for me, malaking factor na nawalan ka ng career, kaya pilit kang pumapasok dito sa mundo ng babae. Okay? Kasi, I don't know about you, pero pag wala kang sariling mundo, pilit ka talagang papasok sa mundo ng iba. Kasi sa mundo mo, hindi masaya eh. Kahit ikaw mismo, hindi ka nag-enjoy sa mundo mo. So, ang ginagawin mo is maghahanap ka ng mundo na tapos itatry mong pumasok doon. So, ang nangyari is, tinatry mo pumasok sa mundo ng babae, pero yung babae ayaw kang papasukin. Kasi nga, again, ayaw ng babae na mas gusto ng babae na siya yung pumapasok sa mundo ng lalaki, hindi yung vice versa. Mas gusto niya na pumapasok sa mundo ng isang lalaki. Okay? Kasi kapag the only man or the only boy that she will welcome into her world ay yung anak niyang lalaki. Yun lang yun. So, build your own world, build your self-sustainable world. So, yun yung pinaka-best move mo right now. Bumuo ka ng sarili mo munang mundo ngayon. Okay? Ayusin mo muna yung mga dapat mong ayusin. Okay? Maghanap ka muna ulit ng trabaho. Habang wala kang trabaho, mag-upskill ka, you learn stuff, i-improve mo yung sarili mo, go to the gym. Join some communities. Balikan mo yung mga hobbies mo na hindi mo nagagawa before. Kasi never magiging answer, never magiging solution sa kalungkutan, sa anxiousness, sa depression, sa sadness na nararamdaman mo, ang babae. Never magiging solution yan. Okay? So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free, kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control on your dating and relationships. So kung palagi ka nababasted, nafe-friendzone, nare-reject at natutorpe, at gusto mo na maging best masculine version mo, check mo lang yung link sa description or sa bio ko. Libre lang yan. And I'll see you on the next one. Let's go.